Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Lahat tayo ay naghahangad ng tahimik na buhay. Tipong kahit maliit lang ang bahay basta masaya, ayos na tayo sa ganoon, lalo na kapag kasama naman natin ang mga mahal natin sa buhay. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang naging karanasan namin ng aking pamilya nang lumipat kami sa isang liblib na nayon. Pinagpalang araw sa inyong lahat, mga kabangers at mga kayanggaw. Ako po si Eman. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Jimmy anak, natapos mo na ba yung pag-ayos mo ng mga gamit mo? Bukas na ang alis natin para lumipat sa bagong natin titirhan ha? Opo ma, kanina ko pa po natapos ang pagliligpit ng mga gamit ko. Handaan na rin po ako sa pag-alis natin bukas. Mabuti naman kung ganon. Huwag ka mag-alala anak. Sigurado namang makakaroon ka ulit ng bagong kaibigan sa baryong lilipatan natin bakit po kasi kailangan pa nating lumipat ma? Pa? Maganda naman po ang boy natin sa nayon na to Kasi anak, sa baryong yon, may nabili kami ng mama mo na bahay at lupa ron para hindi na rin tayo nangungupahan pa rito. Mas maganda kasi na may sarili tayong bahay. Tama ang papa mo. Hindi habang buhay na nangungupahan lang tayo. Dahil atin ang bahay na yon, hindi tayo mapapalayas kapag hindi tayo nakapagbayad ng upa. Malaya tayong gawin kung anong gusto natin doon. Kaya huwag ka na malungkot pa anak. Sa una lang naman magiging mahirap dahil maninibago tayo, pero kapag lumaon at nasanay na tayo, magiging maayos din ang lahat. Opo pa. Sana po may mga bata rin sa baryong lilipatan natin para may makalaro po ako. Meron naman siguro anak. Kung wala hindi gagawa na lang kami ng mama mo ng makakalaro mo. Ay nako, ikaw talaga mahal. Kung ano-anong pinagsasasabi mo sa anak natin. Muli akong napatawa dahil sa sinabi ni Maricar, Kabanong. Maging si Jimmy ay natawa na rin dahil sa amin ng nanay niya. Marahil ay naintindihan din niya kung bakit kailangan naming lumipat ng ibang nayon, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nang sumunod na araw noon, nilisan namin ang bahay kung saan kami nangungupahan at nagtungo sa baryo kung saan kami lilipat. Pagkarating namin sa bahay namin doon, agad naming inayos ang aming mga gamit. Ganito pala kasarap ang pakiramdam kapag nakatira na tayo sa sarili nating bahay, mahal, no? Ang saya ko ngayon. Oo nga, mahal Ngayon, hindi na tayo mamumroblema tuwing buwan dahil wala na tayong babayarang upa. Hindi tayo manghihinayang sa binabayad natin sa lupa at bahay na ito dahil alam kong marami tayong mabubuong magagandang alaala rito. Tama ka, mahal. Halos ilang taon din tayong nasa ganong sitwasyon Pero napansin ko lang, wala masyadong kabayan sa nayong to. Wala rin tayong mga kapitbahay Natural lang naman siguro yun, lalo na't medyo may kalibliban ng baryong ito. Pero mas mabuti na rin yun dahil malayo tayo sa gulo. Tahimik at simple tayong mamumuhay rito. Sa bagay, may punto ka rin naman. Masasanay rin naman siguro tayo rito. Hayaan mo. Maglilibot kami bukas ni Jimmy para alamin kung may iba pang bahay sa bahaging ito bukod sa atin. Sige, kayong bahala ng anak mo. O sige, dahil panibagong buhay na ang kakaharapin natin dito, susubukan kong mag-alaga ng mga manok na pwedeng ibenta sa bayan at magtatanim na lang din ako ng gulay. Tutulong din kami sa iyo ng anak mo. Napatangulang ako bilang tugon sa asawa ko, Kabanong. Sakto namang pumasok sa bahay si Jimmy galing sa paglilibot niya sa labas. Napansin kong medyo malungkot ang mukha niya, kaya naisip kong dahil wala siyang nakikita mga batang pwede niyang maging kaibigan sa baryong yon.
Nang nakaupo na siya sa tabi namin ng mama niya, napabuntong hininga siya at napawika. Ma, pa, wala naman po ako magiging kalaro dito eh. Wala po tayong kapitbahay. Nandito naman kami ng mama mo, anak. Wala ka nga makakalaro pero may makakasama ka namang mamasyal sa mga gusto mong puntahan sa baryong ito. Hayaan mo, bukas maglilibot tayong dalawa. Talaga po, pa? Gusto ko po yan. Oo naman, anak. Aalamin natin kung saan may magagandang puntahan kapag gusto natin mamasyal. Sige pa. Sana po may ilog din dito, no? Hindi kaya talon kung saan pwede tayong maligo minsan. Nako, sigurado yan, anak. Kaya huwag ka na malungkot pa, ha? Opo, pa. Naging maayos ang unang gabi namin sa baryong yon, Kabanong. Gaya ng sinabi ko sa bata, kinabukasan ay naglibot kaming dalawa. Marami kaming napuntahan at may nakita kaming ilog na malapit sa gubat. Ganun na lang ang tuwa ng anak ko dahil doon. Nalaman din namin na may mga kabayan na hindi kalayuan sa kinatitirikan ng bahay namin. Yun nga lang, madalas na sarado ang kanilang mga pinto. Sa paglipas pa ng mga araw, wala kaming naging problema sa baryong yon. Mahal, sa isang linggo pananatili natin sa baryong to, napansin ko lang na parang hindi ganong lumalabas sa mga tao sa mga bahay nila. Oo nga eh, pero naisip kong baka abala lang talaga sila. Malay natin na iba sa kanila ay nagtatrabaho kaya madalas ding wala sa kanilang mga bahay. Huwag na lang natin silang pansinin pa. Ang mahalaga, payapa ang buhay natin dito ni Jimmy. Tama ka, mahal. Pero sa susunod, susubukan ko makipagkaibigan sa mga taong nakatira sa baryong ito. Ikaw ang bahala, mahal. Maganda rin naman yun na kahit papano may maging kaibigan tayo sa mga kabaryo natin. Napatangot napangiti sa akin ang asawa ko. Nasa ganong sitwasyon kami nang lumapit sa aming dalawa si Jimmy na noon ay kagigising lang. Napansin naman namin ni Maricar na namumula mga mata niya kaya nag-alala kaming mag-asawa. Ayos ka lang ba, anak? Oo nga, Jimmy. Makatibay yung mga mata mo? Ang pula kasi, anak eh. Ayos lang po ko, ma, pa. Hindi naman po masakit eh. Hindi lang po kasi siguro ako ganong nakatulog ng mabuti. Eh bakit naman, anak? May nangyari po kasi kagabi, ma. Ang totoo niyan, ma, pa. Halos ilang gabi ko na pong napapansin na may kakaiba po sa paligid natin eh. Anong ibig mong sabihin, anak? May mga naririnig po kasi akong ingay sa labas na para pong may taong umaaligid sa bahay natin. Minsan po naiisip kong para pong nag-aabulan pa yung mga ito dahil nagiging mabilis ang mga pagyabag nila eh. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan, Jimmy? Opo, ma. Natatakot nga po ako kaya hindi po talaga ako makatulog ng maayos. Huwag kang matakot, anak. Walang mangyayari masama sa'yo dahil hindi naman namin hahayaan ng mama mo yun. Oo nga, anak. Hayaan mo. Mamayang gabi, susuyurin namin ang paligid bago matulog. Sisiguraduhin namin walang umaaligid para hindi ka na matakot pa. Sige po. O wag mo nang isipin pa yung tungkol doon, ha? Opo, pa. Napangiti na lang kami ni Maricar kay Jimmy. Hindi ko alam pero kinutuban ako ng hindi maganda dahil sa sinabi ng anak namin. Hindi ko na lang yun ipinahalata sa aking mag-ina dahil ayokong mabahala silang dalawa. Nagpasya na lang kaming kumain noon. Nang araw na yon, muli kaming namasyal na tatlo. Nagpunta kami sa ilog at naligo si Jimmy. Nang pauwi na kami sa bahay namin, napadaan kami sa mga kabahayan doon. Napansin namin na may iilang taong nasa labas ng bahay nila. Napatingin sila sa amin kaya napangiti kami sa kanila at kumaway. Ang seryoso naman yata ng tingin nila sa atin, mahal. Natural lang yun dahil bagong salta tayo dito sa baryong to. Hindi pa nila tayo kilala kaya siguradong naninibago rin silang may bago silang kabaryo. Siguro, ganun nga. Huwag na lang natin silang pagtuunan ng pansin. Bilisan na lang natin ang paglalakad ng sa ganun makauwi na tayo kagad sa bahay. Napagod ako dahil sa pamamasyal nating tatlo Sigurado itong anak natin pagod na rin. Sige. Siguro sa susunod na lang ako makikipag-usap at makikipagkaibigan sa kanila. Nahiya pa kasi ako sa ngayon Ikaw ang bahala, mahal.
Binilisan namin ang paglalakad namin noon, Kabanong. Hindi pa rin inaalis ng mga taong yon ang tingin nila sa amin, kaya hindi ako naging komportable. Nakarating naman kami noon sa bahay namin kaya nagpahinga kaming tatlo. Kinagabihan, para hindi mabahala ang anak namin, sinuyod namin ng asawa kong paligid ng bahay namin. Wala naman kaming napansin o nakitang kakaiba, kaya kahit papaano nakampante kami ni Maricar. Binantayan din namin si Jimmy hanggang sa makatulog siya. Saka kami nagpa siyang mag-asawa na magpahinga na rin. Dahil sa sinabi ni Jimmy, nababahala ako ngayon. Paano kaya kung tama siyang may umaligid sa bahay natin? Baka magulat tayong hindi pala mga tao ito o mababangis na hayop. Baka mas malala pa ron. Baka mga aswang. Huwag kang nga mag-isip ng ganyan, mahal. Binibigyan mo lang ng alalahanin at takot ang sarili mo eh. Hindi naman sa ganon, Eman. Iniisip ko lang kasi na dahil liblib ang baryong ito, may posibilidad na may mga aswang dito. Parehong hindi lingid sa kaalaman natin ang tungkol sa mga nilalang na yon. Basta magtiwala ka sa akin, mahal. Walang mangyayaring masama sa atin sa nayong ito. Kung may mga aswang nga talaga, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Sa ngayon, hanggat walang kakaibang nagaganap, huwag natin pangunahan ang lahat. Sige, tiwala naman talaga ako sa iyo eh, na hindi mo kami pababayaan ng anak natin. Yun naman pala eh. O sige na, matulog na lang tayo. Iwaksin mo na sa isipan mo ang mga bagay na yon. Mabuti pa nga, inaantok na rin naman ako eh. Naimbing kaming mag-asawa sa pagtulog namin nung gabing yon. Kinaumagahan nang magising kami, naabutan naming nasa sala na si Jimmy. Nagtaka pa kaming dalawa ni Maricar dahil nauna pa siyang magising sa amin. Nang makalapit kami sa kanya, nakatulala lang siya kaya tinapik ko ang kanyang balikat. O anak, ayos ka lang ba? Mukhang malalim yata ang iniisip mo kaya para kang wala sa sarili ah. Mabuti naman po't gising na po kayo, ma, pa. Iniisip ko lang po kasi kung sasabihin ko sa inyo yung nangyari sa akin kagabi. Alam kong mag-aalala kayo sa akin kapag ikinuwento ko ito sa inyo. Mas mag-aalala kami kapag nanatili kang ganyan buong araw at hindi sinasabi sa amin ng mga bagay na gusto mong sabihin. Ano bang nangyari kagabi sa iyo, anak? Ikwento mo na sa amin ng mama mo. Sige na. Sige na nga po. Ganito po kasi yon pa. Naalimpungatan po ko bago magating gabi. May mga pagyabag na naman po ako narinig na pabalik-balik lang po sa tapat ng bintana ng silid ko eh. Natakot po ako kaya hindi ako nakagalaw sa higaan ko. Hindi na maganda to, Eman. Baka kung anong umaaligid sa atin at mapahamak ang anak natin. May masamang kutob ako na may kakaibang nilalang ang nagmamatsyag sa bahay natin tuwing gabi. May narinig din po akong parang angil. Hindi ko po alam kung ano po yun, ma, pa. Huwag kayong mag-alala. Aalamin ko kung ano nangyayari dito sa baryong ito. Magtatanong rin ako sa mga kabaryo natin tungkol sa bagay na yon. Para maibsan ang kabat pagkabahala natin. Maglalagay rin tayo ng mga pangontra sa aswang sa loob at labas ng bahay natin. Aswang po? Oo, anak. May hinala kasi kami ng papa mo na baka may aswang sa baryong ito. At sila ang madalas na umaligid sa bahay natin. Mas mabuti nang handa tayo sa mga nilalang na yon dahil hindi sila basta-basta eh. Pwede nila tayong mabiktima kapag naging pabayarin tayo. Ano po bang gagawin nila sa atin, ma? May posibilidad na patayin nila tayo at gawing pagkain nila kapag hinayaan lang natin sila, anak. Ano naman po ang pangontra natin sa kanila, pa? Meron tayong asin at bawang dito. Naisip kong maglilibing tayo ng mga putol na karayom sa tapat ng pinto natin at maging sa paligid ng bahay natin. Hindi po ba sila makakalapit sa atin kapag may inilibing kayong putol na karayom, pa? Hindi, anak. Sabi na matatanda noon, mabisang pangontra sa mga aswang ang mga nakalibing na putol na karayom. Hindi ko rin alam kung bakit pero ayon sa paniniwala, hindi makakalapit ang mga nilalang na yon kapag may ganon. Magiging ligtas tayo kapag nasa loob tayo ng bahay natin. Kung ganun, Eman, yun na lang talaga magagawa natin. Wala tayong ibang maasahan sa baryo na ito bukod sa mga sarili natin mismo. Oo nga, Maricar eh.
O sige, maglilibing ako ngayong araw para makampante tayo. Hindi tayo mabibiktima ng mga aswang sakaling meron nga. Isa pa, magkakamatayan muna kami ng mga nilalang na yon bago nila kayo masaktan at mapaslang. Napatingin sa akin na mag-ina ko. Nasa ganong sitwasyon kami nang may marinig kaming boses sa labas ng bahay namin. Nagpasya kami ng asawa ko na harapin ang taong yon. Nang nasa labas na kami ng bahay namin, tumambad sa amin ang isang matandang lalaki. Nang makita niya kami, ngumiti siya sa amin ni Maricar. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa inyong dalawa. Ako nga pala si Macario. Kabaryo niyo ako. Isa ako sa mga nakatira sa mga kabahayang nasa bahaging yon. Eman po at ang asawa ko naman ay si Maricar. Opo. Ilang beses na po kaming dumaan sa mga kabahayang nandun. Pero teka, ano pong may paglilingkod namin sa inyo, Tandang Macario? Nako, nagpunta lang ako rito para kumustahin ang sitwasyon ninyo. Pasensya na kayo at ngayon lang talaga ako naglakas ng loob na kausapin kayo. Nahihiya rin ng iba kong mga kapitbahay kaya ako na mismo ang nagpunta rito para makausap kayo. Wala po yun. Ayos naman po kami rito sa baryo ninyo. Gusto rin po sana namin pumunta dun sa inyo para makipagkilala at makipagkaibigan. Lalo na sa iba niyong kasamahan. Pero nahiya rin po kasi kami Wala kayong dapat na ikahiya sa amin. Medyo huli na pero maligayang pagdating dito sa baryo namin. Kung may problema kayo, huwag din kayo magdadalawang isip na humingi ng tulong sa amin ha. Ganito kasi kami rito, nagtutulungan. Naku, sakto pala ang pagpunta ninyo rito, Tandang Macario. Bala ko rin po kasi pumunta sa mga kabahayan doon sa inyo dahil may itatanong po sana ako. Tungkol naman saan yon, iha? May aswang po ba rito sa baryo ninyo? May mga naririnig po kasi kaming mga yabag ng anak namin tuwing gabi. Yun din ang isang dahilan bakit nagpunta ko rito sa inyo. Alam naman ninyo na bagong salta kayo rito sa baryo namin. Baka kayo rin ang punterya ng mga aswang na yon. Ibig pong sabihin, meron talagang aswang dito sa baryo ninyo, Tandang Macario? Merong aswang na gumagala sa mga kanayunan at nambibiktima. Pero hindi sila galing sa baryo namin. Nasa kabilang baryo na mamalagi ang mga nilalang na yon. Nakaramdam ako ng pagkabahala dahil sa sinabi ni Tandang Macario. Gayong nakumpirma namin ang kutob namin tungkol sa mga aswang. Napansin naman ng matandang lalaki na bigla kaming natahimik ng asawa ko. Kaya pinagsabihan niya kaming huwag kaming mag-alala. Dahil pwede kaming humingi ng tulong sa kanila sakaling may hindi magandang mangyayari sa amin. Salamat naman po kung ganon, Tandang Macario. Kung kami lang ng asawa ko, wala naman po dapat kaming kabahala eh. Pero may anak po kasi kami at siya po yung inaalala talaga namin. Magiging ligtas naman kayo kapag hindi kayo lalabas ng bahay ninyo tuwing gabi. Dagdag pa ron, umiwas din kayo makipag-usap sa mga tao na mula sa kabilang baryo. Dahil baka magulat na lang kayong aswang na pala ang kaharap ninyo. Sige po, Tandang Macario. Tatandaan po namin ang sinabi ninyo. May isa pa akong sasabihin sa inyo. May dapat kasi kayong iwasan sa baryo kung saan naninirahan ng mga aswang na yon. Baka hindi ko masabi sa inyo at makapunta pa kayo ron. Ano naman po ang dapat naming iwasan doon, Tandang Macario? May palengke sa baryo nila. Iniiwasang puntahan ng mga tao dahil nga mga aswang ang nagtitinda. Siyempre, iisipin ng tao na lahat ng tinda ron karne ng tao. Kung meron man silang ibang tinitinda bukod sa karne, paniguradong may ginawa lang silang orasyon para magmukhang prutas, gulay, isda o kung anumang pagkain sa mata ng mga mamimili. Tama po kayo. Sabi po ng nanay ko noon, kaya nga pong gawin yun ng mga aswang. Kaya kung maaari lang, umiwas din kayo sa palengke na yon, ha? Baka pati kayo mahawa sa pagiging aswang ng mga nagtitinda ron. Mas malala pa, sundan nila kayo at kayo ang biktimahin nila. Nako, maraming salamat po dahil sinabi kagad niyo sa amin ngayon yung tungkol sa palengke na yon, Tandang Macario. Wala yon, iha. Gusto lang din naman namin na mga kabaryo ninyo na may alam kayo tungkol nang sa ganun hindi kayo mapahamak. Hoy siya,
Dahil nasabi ko na rin naman sa inyo ang pakay ko kaya aalis na ako. Basta kapag may kailangan kayo ha, huwag kayo magdadalawang isip na puntahan ako. Sige po, Tandang Macario. Maraming salamat po ulit. Napangiti at napatango na lang si Tandang Macario sa amin ni Maricar. Naglakad na rin siya paalis kaya tinanaw na lang namin siya ng asawa ko. Nang wala ng matandang lalaki, saka naman lumapit sa amin si Jimmy. Narinig marahil niya ang mga napag-usapan naming tatlo ng mama niya at ni Tandang Macario, kaya bakas sa mukha niya ang takot. Huwag kang matakot sa mga aswang, anak. Kami ng papa mo ang bahala sa iyo. Pwede po bang sa silid na lang po ninyo ako matulog sa mga susunod na gabi, ma, pa? Para naman po hindi ako gano'ng matakot. Oo naman, anak. Mabuti na lang talaga at sinabi sa atin ni Tandang Macario ang tungkol sa mga aswang at maging sa palengkeng iniiwasan nila. Oo nga eh. Hindi ko inasahan ang mga malalaman ko ngayon. Kahit na ganon, medyo kampante na rin ako dahil pwede tayo makahingi ng tulong kay Tandang Macario at sa iba nating kabaryo kapag may nangyari sa atin nang dahil sa mga aswang na yon. Tama ka, mahal. Kaligtasan niyo lang din naman ni Jimmy ang inaalala ko eh. Sa ngayon lang naman siguro nangyayari ang ganito. Sa susunod, kapag wala na mga aswang na yon, magiging maayos ulit ang lahat. Hindi na tayo mababahala tuwing sasapit pa ang gabi. Sana nga eh, mawala na sila rito. Hindi na ako umimik pa. Gaya ng sabi ko sa mag-ina ko, naglibing ako ng putol na karayom sa tapat ng pinto namin at sa paligid ng bahay namin. Naglagay din ako ng iba pang pangontra sa mga aswang para masiguradong ligtas ang aking pamilya. Simula ng araw na yon, may mga pagkakataong pinupuntahan namin si Tandang Macario sa bahay nila. Medyo malapit na rin kami sa iba pa naming kanayon at masasabi naming mababait pala sila. Isang beses noon, napagpasya namin pumunta sa bayan para mamalengke. Sa paglalakad namin papunta sa paradahan ng tricycle, may nakasalubong kaming binatilyo. Ano kayang problema ng binatilyong yon? Ang talim ng tingin sa atin at parang balisa eh. Teka, saan ka pupunta? Anak, halika't sundan natin ang papa mo, dali. Kakausapin ko lang yung lalaking yon. Aalamin ko kung anong problema niya sa atin. Baka kasi may gusto siyang sabihin eh. Ikaw ang bahala, mag-iingat ka ha. Iho, magandang araw sa'yo. Nilapitan kita para sana tanungin kung anong problema mo sa amin. Hindi ko kasi gusto yung pamamaraan ng pagtitig mo sa amin eh. Pasensya na po kayo sa akin, kuya. Ganito lang po kasi talaga ako tumingin sa mga taong hindi ko po kilala eh. Dayo lang kasi kami sa baryong ito kaya siguro ngayon mo lang kami nakita. Pasensya ka na kung kinumpronta kita dahil hindi kasi ako komportable sa matalim na pagtitig mo sa amin eh. Pansin ko rin kasing balisa ka. Hindi naman po, kuya. Saan po ba kayo pupunta? Kung balak po ninyong pumunta sa bayan, wala na po kayo masasakyan pa patungo ron, lalo na po sa ganitong oras. Ganun ba? Siya nga pala. Huwag kang matakot sa amin ha. Hindi naman kami nananakit ng tao eh. Maricar nga pala ang pangalan ko. At ito naman ang asawa at anak ko. Sina Eman at Jimmy. Jimwell na lang po. Pasensya na po talaga kayo dahil sa pagtitik ko sa inyo ha. Kung hindi po ninyo mamasamain, dito po ba sa baryong ito kayo nakatira? Oo, Jimwell. Mahal, hindi na matutuloy ang pagpunta natin sa bayan dahil nga gaya ng sinabi ng binatilyong ito, wala na tayong masasakyan patungo ron. Sakto po. May alam po akong palengke kung saan pwede po kayong mamili. Nasa kabilang baryo lang po yun. Kaya maaari lang po ninyong lakarin. Sakto rin pong papunta ako ron. Kaya kung gusto nyo po, sumama na lang kayo sa akin. Nako, hindi na, Jimwell. Wala pong masyadong taong namamalengke ron ng ganitong oras. Kaya makakapili po kayo ng mabuti na mga bibili nyong karne, gulay o kahit na prutas. Sariwa po yung mga tinitinda nila doon. Kaya hindi kayo magsisisi kapag doon kayo bumili. Kinutuban ako na ang iniiwasang palengke na sinabi ni Tandang Macario sa amin ang tinutukoy ni Jimwell. Napatingin naman ako sa asawa ko at alam kong hindi niya gusto ang ideyang yon.
Napaisip naman ako na gusto ko rin patunayan kung totoo ba ang sinabi ni Tandang Macario tungkol sa palengking yon. Kaya sumang-ayon ako kay Jemuel. Nagulat naman ang asawa ko. Nang magsimula kaming maglakad patungo sa kabilang nayon, pabulong kaming nag-uusap ni Maricar. Nauna ring maglakad noon ng binatilyo sa amin. Ano bang ginagawa mo? Alam mo namang yun ang palengke na sinasabi sa atin ni Tandang Macario, di ba? Huwag ka mag-alala. May gusto lang din naman akong alamin. Hindi naman tayo magtatagal dun eh. Kapag nakarating na tayo ron, sasabihin natin wala tayong natipuang bilin. Baka kasi magduda rin si Jemuel sa atin at pag-isipan tayo na masama. Ikaw ang bahala. Baka aswa nga ang binatilyong yan eh. Kailangan natin maging maingat sa kanya, lalo na't kasama pa naman natin si Jimmy ngayon. Akong bahala. Basta magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko naman kayo ipapahamak eh. Oh, sige. Ate Maricar, Kuya Eman, ayos lang po ba kayo? Mukhang may seryoso po yata kayong pinag-uusapang dalawa. Oo Jemuel. Pinag-uusapan lang naman namin ng asawa ko kung ano ang bibili namin pagdating doon. Alam mo na, para mas mabilis kami makauwi kapag natapos kagad namin ang pamimili. Baka kasi abutin kami ng gabi sa daan eh, kapag nagtagal pa kami ron. Sa bagay, tama po kayo kuya. May mga pagpipilian din naman po kayo ron at halos kompleto din po. Mas mura pa ron kung ikukumpara sa presyo ng mga bilihin sa palengke sa bayan. Maganda yun kung ganon. Pabibili namin ng mga bagay na kailangan namin sa bahay. Sinang-ayunan ko ang sinabi ng asawa ko. Hindi na nagsalita si Jemuel at napangiti na lang siya. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa nakarating kami roon. Nabahala naman ako at napahawak ng maigpit sa kamay ko si Maricar nang mapansin naming pinagtitinginan kami ng mga nagtitinda roon. Nakasunod pa rin kami kay Jemuel hanggang napahinto kami sa isang pwesto roon na may matandang babaeng nagtitinda. Apa, mabuti naman at nakabalik ka na. Naihatid mo naman ba ng maayos ang gulay na ipinahahatid ko sa iyo? Opo, Lola Pita. Ito nga po ang bayad ni Aling Lourdes sa mga gulay na kinuha niya. Akin na ang bayad niya. Ay teka, sino ba yung mga kasama mo ngayon ha? Kung hindi ako nagkakamali, mga bagong mukha sila rito kaya marahil dayo silang tatlo. Tama po kayo sa bagay na yun, La. Sila po sila Ate Maricar, Kuya Eman at ang anak nilang si Jimmy. Kuya, ate, ang Lola Pita ko po pala. Isang tindera po rito sa palengke na ito. Maligayang pagdating dito sa aming palengke. Masaya ako makilala kayo. O siya, pumili na kayo ng bibilhin nyo. Masaya rin po kami makilala kayo. Sige po, titingnan po namin kung anong mabibili namin dito sa pwesto nyo. Sige iho, mabuti naman at nakita kayo nitong apo ko kaya nadala niya kayo rito sa palengke namin. Ay siya nga pala, huwag kayong mababahala sa mga kasamahan ko rito. Kahit ganyan sila makatitig, hindi naman nila kayo kakainin eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Ay, nako, wala naman. Biro lang yon. Iyo, sige. Pumili na kayo. Pwede rin kayong tumingin sa iba pang pwesto ng mga kasamahan ko. Sasamahan na lang kayo ni Jemuel lang sa ganun eh, hindi kayo mailang sa kanila. Nako, hindi na po kailangan Tandang Pita. Dito na lang po kami bibili sa inyo dahil meron naman po kayo ng mga bibili namin eh. Ay siya, sige. Kayo ang bahala. Alanganing napangiti na lamang kami ni Maricar sa sinabi ng matandang babae. Tiningnan naman namin ng asawa ko ang mga tinda ni Tandang Pita. Napatingin ako sa iba pang mga tindera roon at sa mga itinitinda nila. At nagtaka ako dahil may mga bawang, sili at asin din naman silang binibenta. Tiningnan ko rin ang mga karning tinda ni Tandang Pita at sariwa ang mga ito kaya kumuha ko ng 2 kilo. Nagulat sa akin si Maricar pero hindi siya nagsalita para pigilan ako. Bigyan niyo rin po pala ako ng 1 kilong kalamansi at bawang. Tapos kahit 20 pesos na asin po, Tandang Pita. Sige iho, sandali lang at ilalagay ko sa supot ang mga sinabi mo. Kung meron ka pang gusto sabihin mo lang ha. Yun lang po siguro muna ang bibili namin. Babalik na lang po kami rito sa susunod na araw kapag may kailangan po ulit kaming bilhin ng asawa ko. Ay siya, sige. Ano pang ginagawa mo, Eman? Mamaya ko na sasabihin sa iyo ang lahat. Sa ngayon, huwag na lang tayo magpalata na may duda tayo sa kanila.
Baka kasi kung anong isipin nila. Hindi na umimik pa si Maricar at napatangon na lang siya sa akin bilang tugon. Tiningnan ko naman si Tandampita na inilalagay sa supot ang mga binili ko. Nangunot ang noo ko dahil wala namang nangyayari sa kanya kahit may hawak na siyang asin. Napansin ni Jimwell na nakatutok ako sa lola niya kaya nagsalita siya. Hindi po masusunog ng asin si Lola Pita, Kuya Eman. Iniintay ko nga rin talaga kung masusunog siya pero mukhang mabibigo yata ako Ay nako, iho. Pagpasensyahan mo na yan si Jimwell, ha? Minsan kasi kung ano-ano na rin ang sinasabi ng apo ko na yan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako masusunog ng asin na ito dahil hindi naman ako aswang eh. Wala namang aswang na nagtitinda ng asin, bawang at sili, hindi ba? Ay, sa bagay, may punto kayo, Tandampita. Alam naman po nating takot ang mga nilalang na yun sa mga binanggit ninyo eh. Oo nga eh. Siya nga pala. Sa kabilang baryo ba kayo nakatira? Opo, Tandampita. May higit 1 buwan pa lang kaming nakalipat doon. Kumusta naman ang paninirahan nyo ron? Maayos naman po. Kilala na rin po namin ang mga kabaryo namin. Wala man lang ba kayong nararamdamang kakaiba sa nayong yon? Wala naman po, Tandampita. Tahimik po ang buhay namin ng pamilya ko ron. Mababait din po ang mga kabaryo namin sa aming 3, lalo na po si Tandang Macario. Napansin kong sumeryoso bigla ang mukha ng matandang babae nang marinig niya ang pangalang Tandang Macario. Hindi ko alam pero kinukutuban ako ng hindi maganda. Nang matapos niyang ilagay sa supot ang mga binili ko, iniabot niya ito sa akin kaya nagbayad na rin ako sa kanya. Magpapaalam na sana kami sa kanila pero hindi man lang ako nakapagsalita. Nagwika si Tandampita. Kung may dapat man kayong pagdudahan ng mga aswang, yun ay ang kababalyo ninyo. Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa inyo pero mas kailangan niyong iwasan sila. Akala ko po ako lang nakakapansin na nagdududa sila sa atin Hindi ko sana maging kayo po pala ganun din ang iniisip. Kuya Eman, binabalaan po namin kayong huwag kayong magtiwala ng lubos sa mga kabaryo ninyo. Hindi po nyo sila kilala lalo na po't wala kayong alam sa pagkatao nila. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko alam kung paniniwalaan nyo ang sasabihin ko pero dapat kayong mag-ingat sa mga tao sa baryo ninyo. Mga aswang sila. At baka kung anong gawin nila sa inyong 3. Nako, nakausap po namin si Tandang Macario at sabi po nila hindi sila mga aswang. Malabo naman po yata na sinasabi niyo yung tungkol sa kanila, Tandampita. Hindi ko naman kayo mapipilit na paniwalaan kami ni Jimwell, lalo na't bago lang din nyo kaming nakilala. Hindi rin naman namin alam kung anong sinabi ni Macario sa inyo. Pero sakaling mangailangan kayo ng tulong, huwag kayo mag-alangang pumunta rito. Tama po si Lola Pita. Handa po kaming tulungan kayo sakaling may gawing masama sa inyo ang mga kabaryo ninyo. Sa inyo na po yun kung sino po ang mas pagkakatiwalaan nyo. Hindi na kami nakaimik noon ni Maricar dahil sa mga sinabi ni Tandampita at Jimwell. Hindi ko alam dahil nakuryoso na rin kami sa mga kabaryo namin. Nakipagkwentuhan na muna kami ni Maricar sa maglola. Aaminin kong may bahagi sa akin noon na nagsasabing mas paniwalaan ang matandang babae pero ipinagsawalang bahala ko. Nang mapansin kong malapit ng dumilim ang paligid, nagpaalam na kami sa kanila. Habang naglalakad pa uwi, nag-uusap kami ng asawa ko. Hindi kaya totoo mga sinabi ni Tandampita tungkol kina Tandang Macario at maging sa iba pang mga kabaryo natin. Baka aswang talaga sila, Eman. Hindi ko rin alam kung sino sa kanilang nagsasabi ng totoo Pero napapaisip din ako ngayon. Kung aswang sina Tandampita at maging ang ibang tao sa palengke na yon, hindi sana sila nagtitinda ng mga pangontra sa aswang gaya ng asin at bawang. Oo nga hindi nasunog si Tandampita kahit hawak pa niya yung asin kanina. Pakiramdam ko nga ngayon, si Tandang Macario talaga ang may tinatago sa atin. Kung ganon, aalamin na lang natin kung sino sa kanilang nagsasabi ng totoo. Kung tama rin si Tandampita na aswang ang mga kabaryo natin, ngayon pa lang dapat na tayong mag-ingat sa kanila. Tama ka, Eman. O sige na, bilisan na natin ang paglalakad. Baka kung ano pa mangyari sa atin sa daan lalo na't madilim na ang paligid. Sige. Anak, ayos ka lang ba?
Kanina ka pa kasi walang imik eh. Ayos lang po ako, ma. Kung hindi po tayo lumipat sa baryong ito, wala po tayong problema ngayon. Huwag mong isipin yon, Jimmy. Hayaan mo. Magiging maayos din naman ang lahat. Pangako namin yan ng papa mo. Oo anak, huwag ka mag-alala. Muling natahimik si Jimmy ng mga sandaling yon. Nagkatingin na naman kami ni Maricar dahil maging kami hindi na rin talaga alam ang gagawin. Kahit na ganun, nilakasan na lang namin ang loob naming dalawa. Pagkarating namin sa aming nayon, ganun na lang ang pagtataka namin nang madaanan namin ang mga kabahayan ni Natandang Macario. Nasa labas ang mga taong nakatira sa bahaging yon at nagtitipon. May mga nakasinding kandila na nakapaligid sa kanila habang may kung ano silang inuusal na dasal. Ano kayang ginagawa ng mga taong yan, Eman? Hindi ko rin alam pero mukhang may ritual silang ginagawa. Siguradong nandyan si Tandang Macario. Ang mabuti pa, magtago muna tayo at matyaga ng mga susunod nilang gagawin. Sige, sa bahaging yon, doon tayo magtago. Mas malapit kaya matatano talaga natin kung anong nangyayari sa kanila. Tayo na at maglakad na tayo patungo ron. Magdahan-dahan lang tayo para hindi nila tayo maramdaman o makitang nanonood sa kanila. Oo, Eman. Anak, huwag ka maingay ah. Hindi dapat tayo mahuli ng mga taong yan. Kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa nila. Kinukutuban ako ng hindi maganda ngayon pa lang eh. Nang makarating kami sa kung saan kami magtatago, hindi kami gumawa ng kahit na anong ingay para makuha ang pansin ng mga taong naroon. Pinanood namin sila at nanlaki ang aming mga mata dahil may mga patay na hayop silang kinakatay roon. Parang nag-aalay sila sa isang ribultong naroon na hindi rin namin gaanong maaninag. Walang tigil sila sa pag-usal ng dasal na hindi namin maintindihan. Habang nasa ganong sitwasyon, hindi ko maiwasan ang panindigan ng balahibo. Pabulong kaming nag-uusap ng mga oras na yun. Bakit po nila ginagawa ang bagay na yan, pa? Wala akong ideya anak, pero may kutob akong baka nag-aalay sila ng proteksyon sa mga masasamang bagay na pwede mangyari rito sa baryo nila. Pero hindi po sabi ni Tandang Pita kanina, aswang po si Natandang Macario, pa. Hindi ba tayo sigurado sa bagay na yun anak? Mukhang wala rin naman tayo mapapala rito ngayon. Ang mabuti pa, umuwi na tayo sa bahay natin at hayaan na lang natin sila sa kanilang ginagawa. Sigurado ka ba, Eman? Baka kung may iba pa silang gagawin dito na kailangan nating makita. Baka ito na rin ang maging dahilan para malaman natin kung aswang ba sila o hindi. Oo, Maricar. Ayoko rin mapahamak si Jimmy kaya mas mabuting umalis na lang tayo rito. Hindi rin natin alam kung anong posibleng mangyari sa atin kapag nahuli nila tayo. O sige, kung ganun eh, tayo na't umuwi na tayo sa bahay natin. Naglakad na kami paalis doon. Sa kabutihang palad, nakarating naman kami sa bahay namin. Naganda ng makakain ng asawa ko at kaagad kaming naghapunan. Pagkatapos namin kumain, isinagawa ko naman ang binabala ko sa binili naming karne at kalamansi. Pa, ano pong gagawin niyo sa karning yan? At bakit po may hawak kayong kalamansi? Sabi nila, kapag bumili ka ng karne sa taong pinaghihinala ang aswang, subukan patakan ito ng katas ng kalamansi. Kapag nagbago ang anyo ng karne sa loob lang ng ilang sandali, ibig sabihin kumpirmadong aswang nga ang taong binilhan mo. Kung ganun po, patakan na po ninyo ng katas na kalamansi yung karning yan. Oo anak, gusto kong kumpirmahin kung aswang nga ba talaga o hindi sila Tandang Pita. Kaya rin ako bumili ng karne at kalamansi sa kanya. Sandali, papatakan ko lang ito. Panoorin natin kung may magbabago o wala. Sige po, pa. Ipinata ko na ang katas ng nahiwa kong kalamansi sa karneng nasa harapan ko. Kinakabahan pa ako habang tinitingnan ng mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Lumipas ang halos 5 minuto pero walang nagbago sa karne. Hindi man lang ito umusok kaya noon din ay nakumpirma kong hindi totoo ang sinasabi ni Tandang Macario na karne ng tao ang itinitinda sa palengke na yon. Ibig sabihin hindi talaga aswang si Natandang Pita at maging ang ibang nagtitinda ron. Pero bakit sinabi sa atin ni Tandang Macario na iwasan natin ang mga tao sa palengke na yon dahil nga aswang ang mga tao ron? Hindi ko rin alam kung anong totoong pakay ni Tandang Macario bakit niya sinabi yon. Kung hindi talaga aswang si Natandang Pita at maging ang ibang nagtitinda ron, hindi kaya
Nagsasabi siya ng totoo na ang mga kabaryo natin ang totoong mga aswang. Ewan ko, naguguluhan na ako sa kanila. Pakiramdam ko pinaglalaroan nila tayo gayong wala tayong kaalam-alam tungkol sa kanila. Hindi ko rin talaga alam kung kanino tayo maniniwala. Sa bagay, tama ka sa sinabi mo. Hindi natin alam kung pinapaikot lang din tayo ni Natandang Pita. Baka niloloko rin nila tayo at may masama silang binabalak sa atin. Pareho ko silang hindi mapagkakatiwalaan sa ngayon. Ano kaya ang gagawin natin, Eman? Mukhang nanganganib na ang buhay natin sa baryong ito. Huwag mong isipin ang bagay na yan. Huwag kayong mabahala. Gagawa ko ng paraan para hindi tayo mapahamak sa lugar na ito. Ang mabuti pa, ihahanda ko mga itako at patalim. Sakali mang may mga aswang na sumugod sa atin, handa akong labanan sila. Pero alam mong delikado ang mga nilalang na yun, hindi ba? Oo, pero wala na akong magagawa. Ako ang padre di pamilya kaya ako ang magtatanggol sa inyo sa kahit na anumang nilalang. Hindi ko kayo hahayaang mapahamak lang. Tumango na lang noon si Maricar sa akin bilang tugon. Nasa ganong sitwasyon kami na makarinig kami ng mga paghuni ng tik-tik sa paligid namin. Nabahala ako dahil alam kong posibleng may mga aswang na umaaligid sa labas ng bahay namin dahil mahina ang kanilang mga paghuni, hudyat naman na nasa malapit lang sila. Hindi na maganda to, Eman. Kinakabahan ako para sa anak natin. Lakasan mo ang loob mo, Maricar. Alang-alang sa anak natin. Sige, sinusubukan ko naman Iniisip ko na baka nilinlang lang tayo ni Tandang Pita. Baka dahil alam nilang bibili tayo sa kanila kaya hindi nila tayo binigyan ng karne ng tao. Alam marahil na matandang yon, napapatakan ko ng kalamansi ang karne bibilin sa kanya kaya pinalitan niya ito ng totoong karne. Pinapalabas mo ba na may posibilidad na sina Tandang Pita at mga kasamahan niya ang umaaligid sa labas ng bahay natin? Hindi naman talaga malabo yun Marahil sinundan nila tayo hanggang dito sa bahay. Ano na ang balak mo ngayon? Hihingi tayo ng tulong kina Tandang Macario. Siguradong tutulungan niya tayo gayong sinabi naman niya yun sa atin noon. Pero alam kong nagdududa ka na ngayon sa kanila dahil may posibilidad din sila pala ang aswang. Pero isipin mo ang kaligtasan ng anak natin. Kung hindi sila aswang, matutulungan nila tayo. Iwaksin na muna natin ang pagdududa sa kanila dahil mas kailangan natin ng tulong para maging ligtas si Jimmy. O siya, sige. Kung anong gusto mo, yun ang gagawin natin. Sana lang wala tayong pagsisihan kung sakali. Narinig kong napabuntong hininga siya matapos niyang sabihin yon. Kahit na ganoon, sinunod naman niya ako nang sabihin ko sa kanyang lalabas kami para pumunta kina Tandang Macario nang sa ganoon ay makahingi kami ng tulong sa kanya. Nang nasa labas na kami, walang tigil ng mga paghuni ng tik-tik na naririnig namin. Dala ko ang dalawang itako habang inihila ang mag-ina ko. Naging alerto rin ako noon lalo na't pakiramdam ko ay may mga matang nanunood sa amin mula sa madilim na kapaligiran. Kapag nakarating tayo ron kina Tandang Macario, lumapit kagad kayo sa kanya. Ikaw nang bahala sa anak natin kung sakaling mapalaban ako sa mga aswang. Oo, pero ipangako mo sa amin na hindi ka mamamatay sa laban Hindi namin kakayanin ni Jimmy kung mawawala ka sa amin. Huwag niyo kong alalahanin. Gagawin ko ang lahat para manatiling buhay. Ang mahalaga sa akin ay iligtas kayo. Ako nang bahala sa sarili ko. Kapag nagkataon na masigurado ko ang kaligtasan ni Jimmy, hindi kita iiwan. Magkasama tayong lalaban sa mga aswang. Kung yun ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Tayo na. Bilisan na natin ang pagtakbo lalo na't parang may nakasunod sa atin. Sige. Nang nasa kaligitnaan na kami ng daan, nagulat na lang kami nang paligiran kami ng mga aswang. Napayak ang anak namin dahil sa takot kaya sinubukan ko siyang patahanin. Pinagsabihan ko siyang wala siyang dapat ikatakot dahil may magliligtas sa amin. Napahinto naman siya sa pag-iyak niya. Umangil pa noon ng mga aswang na nakapaligid sa amin kaya ibinigay ko na sa asawa ko ang isa kong itak. Sakaling may sumugod sa inyong aswang, tagain mo. Subukan mo lang na patamaan kahit saang bahagi ng katawan niya. Ako nang bahalang tatapos. Protektahan nating dalawang anak natin, Maricar. Sige, Eman. Gagawin ko makakaya ko para protektahan si Jimmy. Kung ganon, huwag tayo matakot sa mga aswang na yan. Kailangan natin maging matapang. Sinangayunan ng asawa ko ang sinabi kong yon. Muling umangil ang mga aswang na nakapaligid sa amin, kaya inihanda ko na ang aking itak.
Naging alerto kami ng asawa ko kung saang bahagi nagmumulang unang sumugod ang mga aswang sa amin. Ilang sandali pa, nagsimulang umatake ang mga nilalang na nasa kaliwang parte namin. Hindi naman kami nagdalawang isip noon na labanan sila. Pagkalapit pa lang ng dalawang kalaban sa akin, pinagtatataga ko sila ng ilang beses. Nung una, nagawa pa nilang iwasan ang mga pag-atake ko pero nang lumaon, natatamaan ko na rin sila na naging dahilan para humiyaw sila. Mag-iingat ka, mahal. Baka biglang sumugod ang dalawa pang aswang at mapas lang kanila. Hindi mangyayari yon. Sila ang papatayin ko. Hindi kami atras sa inyo! Nang makalapit sa akin ang mga kalaban, inundayan ko sila ng pagtaga. Marahil dahil na rin sa pagnanais na maprotektahan ang mag-ina ko sa mga aswang, hindi ako nakaramdam ng takot sa kanila, dahilan para magawa kong sabayan ang mga galaw nila. Ganun na lang ang tuwa ko nang mapaslang ko sila, kaya bahagyang napatras ang iba pa sanang susugod sa amin. Napapahawak lang ako ng maigpit sa ita ko noon at hinihintay ang muling pag-atake ng iba pang aswang. Mukhang nag-aalangan pa ang mga aswang na yan sa paglapit. Hindi kaya may binabalak silang iba sa atin? Siguro nga, pero wala akong pakialam kahit ano pang gawin nila. Hindi nila kayo masasaktan. Kapag nagkaroon ng pagkakataon na makaalis kayo, mauna na kayong pumunta kina Tandang Macario at susunod na lang ako. Hindi ka namin iiwan dito. Sundin mo na lang ako. Iniisip ko lang kayo ng anak natin. Kaya kapag sinabi kong tumakbo kayo, huwag ka na magdalawang isip pa. Kahit hindi man gusto ng asawa ko ang ideyang yon, wala na rin siyang nagawa pa kundi ang sumang-ayon. Napamura na lang ako ng mga sandaling yon nang muling umatake ang mga kalaban sa amin. Nagsiangilan pa ang mga ito pero hindi ako nagpatinag sa kanila at mabilis ko rin silang sinalubong. Nagawa pa akong kalmutin ng isa sa kanila sa braso kaya napahiyaw ako. Pero hindi ako tumigil sa pagtaga sa kanila kahit ramdam ko ang hapdi ng sugat ko. Natamaan ko ang dalawa sa kanila sa likuran at sa dibdib. Kaya inuna kong puntiryahin ang mga ito para mapaslang ko sila. Hindi naman ako nabigo dahil nang nakalapit sila, buong lakas kong tinaga ang kanilang mga leeg. Papa, may 3 pa pong susugod sa inyo. Umatras kayo ng bagya. Ako nang bala sa kanila. Maricar, kapag may lumapit sa inyo, labanan mo, mahal ha? Oo, gagawin ko yon. Nagpatuloy ako sa pakikipaglaban sa mga aswang na walang tigil din sa pag-atake sa akin. Narinig ko pang napasigaw ang mag-ina ko kaya napatingin ako sa kanila. Nabahala ko nang makitang may isang aswang na sumugod sa kanila. Pero namangha na lang ako nang nilabanan siya ni Maricar. Yan, ganyan nga, mahal. Huwag kang matatakot sa nilalang na yan. Kailangan tayo ng anak natin kaya dapat lakasan natin ang loob natin sa pakikipaglaban sa mga nilalang na ito. Tama ka, mahal. Hayaan mo. Dahil nasimulan ko na rin namang makipaglaban, hindi na ako magpapadala sa takot ko. Gaya mo, gagawin ko rin ang lahat. Maging ligtas lang si Jimmy. Napatangot napangiti na lang ako sa asawa ko. Dahil doon, mas naging malakas naman ang loob ko dahil alam kong kasama ko siya sa laban na yon. Labis ang tuwang naramdaman ko nang mapabagsak ko ang 3 sa mga kalaban ko. Nang tingnan ko si Maricar at Jimmy, pinagtutulungan nilang paslangin ng isang aswang na kalaunan ay nagawa rin nila. Susugod pa sana ang 2 kalaban namin pero hindi na nila itinuloy pa. Sa hindi ko malamang dahilan, napalayo sila sa akin. Nasa ganong sitwasyon kami nang may matanong kami mga tao sa hindi kalayuan at tumatakbo ang mga ito papalapit sa aming pwesto. Sandali, sinatandang Pita at Jimuel ang mga taong papalapit dito. Kaya paniguradong ang ibang nagtitinda yun sa palengkeng pinuntahan natin kanina. Tama ka. Ano kayang ginagawa nila rito? Maganda tayo dahil baka maging aswang sila at sugurin nila tayo. Kailangan labanan natin sila sakaling mangyari ngayon. Sige, nakahandaan na rin naman ako, mahal. Jimmy, anak, manatili ka lang sa gitna namin ng papa mo, ha? Opo, ma. Inaasahan kong lulusubin kami ni Tandang Pita at ng iba pa niyang mga kasamahan, pero nagulat kami ng asawa ko nang puntiryahin nila ang mga natitirang mga aswang at kinalaban nila ang mga ito. Nang magawa nilang maubos ang mga nilalang na yon, mabilis silang lumapit sa amin. Baka sa mukha nila ang labis na pag-aalala pero hindi kagad kami nagtiwala sa kanila. Mabuti naman na tinabutan namin kayong 3.
Kampante akong ligtas na kayo sa mga aswang na yon. Bakit po kayo nandito, Tandang Pita? Kinutumang kami na baka may hindi magandang mangyari sa inyo kaya kami nagpunta rito. Hindi namin inakalang napapalaban na pala kayo sa mga aswang na yon. Kaya naman po namin silang labanan kahit hindi po kayo dumating. Iniisip nga po namin ng asawa ko na kayo ang mga nilalang na yon at sinundan nyo kami rito. Hindi kami ang mga aswang, Kuya Eman. Nandito nga po kami para tulungan kayo na hindi mabiktima ng mga nilalang na yon. Dahil alam naming pinupunti rin nila kayo. Mahirap sa amin paniwalaan ang mga sinasabi ninyo. Dahil madali kayong napaniwala ni Macario. Naiintindihan ko naman yon. Pero sana bigyan nyo kami ng pagkakataon na mapatunayan sa inyo na hindi kami ang dapat nyong iwasan, kundi ang matandang yon at ang mga kabaryo ninyo. May mga alam po kami tungkol sa mga aswang, Tandang Pita. Mapanlin lang sila mga nilalang. Baka kayo po talaga mga aswang at nililinlang lang ninyo kami para sumama kami sa inyo. Ang sabi sa amin ni Tandang Macario iniiwasan ng mga tao ang palengke kung saan kayo nagtitinda. Maging sila'y hindi rin pumunta doon dahil mga aswang kayo. Inaasahan ko rin naman na sasabihin niya yun sa inyo. Ang mabuti pa, huwag tayong mag-usap dito. Sumama kayo sa amin dahil delikado ang buhay ninyo. Hindi po kami batang sasama lang sa inyo. Hindi namin sigurado kung anong balak niyo sa amin, Tandang Pita. Ilang beses pa kaming pinilit noon ni Tandang Pita maging si Jemuel na sumama sa kanila pero tinanggihan namin sila. Kahit ano rin kumbinsi nila sa amin na hindi sila mga aswang, hindi pa rin kami tuluyang naniwala sa kanila. May bahagi rin kasi sa akin na nagsasabing baka pinaglalaruan nila kami dahil gusto nila kaming maging biktima. Nasa ganong sitwasyon kami nang dumating si Tandang Macario kasamang iba naming kanayon. Napangiti naman kami sa matandang lalaki pero seryoso lang silang nakatingin noon kay Tandang Pita. Tandang Macario, mabuti naman po't nandito na kayo. Niluso po kami ng mga aswang at ang ilan sa kanila'y nagawa namin paslangin. Oo nga po, Tandang Macario. Pero gusto kaming isama ng mga taong ito sa kanila. Mula po sila sa palengking sinasabi niyong dapat naming iwasan. Ang lakas ng loob niyong pumunta rito sa baryo namin, Pita. Hindi ba't binalaan na namin kayo noon na huwag kayong pupunta rito dahil alam niyo ang mga susunod na mangyayari sa inyo? Hindi ko nakakalimutan ang bagay na yon, Macario. Pero hindi ko rin hahayaan na may mga inosente kayong mabibiktima. Alam kong hindi sila naniniwala sa inyo, Pita. Eman, bakit nga ba kayo nilusob ng mga aswang? Marahil dahil nagpunta kayo sa palengke nila kanina. Kahit ang binalaan ko kayong huwag tutungtong doon. Tama po kayo, Tandang Macario. Nagpunta nga po kami roon dahil niyaya kami ng apo ni Tandang Pita. Nagulat na lang po kami na sinugod ng mga aswang ang bahay namin. Susubukan po sana nila kaming linlangin. Mabuti naman at hindi kayo naniwala at sumama sa kanila. Dahil baka kung ano na ang ginawa nila sa inyo. Mga aswang sila, kaya dapat silang layuan. Kung may aswang man rito, kayo yon at hindi kami. Huwag niyong ibintang sa amin ang katauhan ninyo para lang magawa niyong mabiktima ang tatlong ito. Nasa inyo na yon, Eman, kung sino ang paniniwalaan ninyo. Pero kung sasama kayo sa amin, siguradong mas ligtas kayo. Huwag ka makikinig sa kanya, iho. Hindi kayo ligtas kapag sila ang pinili niyong samahan. Isipin mo ang mag-ina mo. Dahil oras na umalis kayo kasama ni na Macario, siguradong mamamatay kayong tatlo. Parang nangungusap ang mga mata ni Tandang Pita nang sabihin niya yon. Dahil doon, bigla naman ako nakaramdam ng kakaibang takot para sa mag-ina ko. Napatingin ako kay Tandang Macario na noon ay napapangisi. Kinutuban ako ng hindi maganda kaya bahagya akong napatras sa kanila. Sumunod naman sa akin ang asawa ko kahit napansin kong may pagtataka sa mukha niya dahil sa ginawa ko. Pareho ko kayong hindi mapagkakatiwalaan sa ngayon, kaya wala kaming sasamahan sa inyo. Oras na magkagulo tayong lahat dito, handa akong protekta ng pamilya ko laban sa inyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Mas mabuti rin yan ang pasya mo, iho. Nire-respeto namin yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa rin namin kayo pababayaan. Walang yaka talaga, Pita. Kahit kailan, panira ka sa mga plano namin. Ilang beses mo lang ginawa ito sa akin kaya sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na magtagumpay ka ba? Hanggat nabubuhay ako, kaming lahat, Macario. Wala sa mga plano mo ang magtatagumpay. O sige, sa pagkakataong ito, wala na rin saysayang pagpapanggap pa. Pasalamat ka, Eman, dahil hinarangan ni Pita mga plano ko sa pamilya ninyo. Dahil kung hindi, paniguradong wala na sana kayo ngayon. Nagulat ako sa sinabi ni Tandang Macario.
Noon din, inisip ko na marahil tama si Natandang Pita na hindi sila mga aswang kung hindi ang mga kabaryo namin. Magtatanong pa sana ako, pero hindi ko na nagawa pa nang mapansin kong biglang nagbaga mga mata ni Tandang Macario, pati na rin ang mga kasamahan niyang kabaryo namin. Nakaramdam ako ng galit dahil napagtanto kong simulat sa pool, niloko lang pala kami ng matandang lalaki. Ngayon, malalaman nyo kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, Eman. Kung sino ang nanlilinlang sa inyo at ang dapat talaga ninyong iniwasan. Kung ganon, sila po talaga mga aswang at hindi kayo, Tandang Pita. Hayop talaga matandang lalaki na yon. Gayong nagtiwala kami sa kanya. Iho. Sila ang mga aswang sa bayang ito. Magaling magtagot manloko si Macario. Ilang pamilya na ring lumipat sa nayong ito ang nagawa nilang paslangin noon dahil hindi namin nailigtas mula sa kanila. Pero sa ngayon, hindi na kami makakapayag na maulit pa yon. Pasensya na po kung hindi kami kagad nagtiwala sa inyo at mas pinili namin pagkatiwalaan si Tandang Macario, Tandang Pita. Akala po talaga namin mababait sila dahil puro kabaitan ang pinapakita niya sa amin sa pamilya ko Huwag na nating isipin pa yon. Oras na magpalit sila ngayon ng anyo at magsimula ang laban. Asahan niyong hindi namin kayo pababayaan. Tatapusin namin sila sa gabing ito para tuluyan na silang maglaho sa mundong ito. Dahil sa mga nangyari, mas pinili kong pagkatiwalaan na lang si Natandang Pita ng mga oras na yon. Lumapit kami sa kanila at pinaligiran naman nila ang aking mag-ina para protektahan. Napasulyap ako kay Tandang Macario at kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Noon din, napansin kong unti-unting nagbabago ang kanilang mga anyo kaya inihanda ko na ang aking sarili. Sino po bang pinuno ng mga aswang na yan, Tandang Pita? Marami na po kaming napaslang sa kanila. Doble na po ang bilang nila ngayon Si Macario mismo ang pinuno nila, Eman. May ibang aswang pang nakatira sa baryong ito, kaya hindi rin sila basta-basta mauubos. Pero huwag kayo mabahala. Buo na rin ang pasya ng aming grupo na wakasan ang tribo nila sa gabing ito. Grupo? Anong ibig niyong sabihin, Tandang Pita? Lahat ng mga kasamaan ko sa palengke kagrupo ko rin bilang mga manunugis na mga aswang. Pinamumunuan ko silang lahat para mapanatili ang kaayusan sa mga kanayunan. Dahil kami ang pumapaslang sa mga aswang na nangangasmang biktima ng mga tao man o alagang hayop. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Tandang Pita. Hindi ko inaasahan na manunugis pala sila ng mga aswang dahil iniisip kong simpleng nagtitinda lang sila. Nakuryoso na rin ako kung totoo ang sinasabi ni Tandang Macario tungkol sa palengke kung saan sila nagtitinda. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa at napatanong na sa matandang babae. Totoo po bang iniiwasan ng mga taong palengke kung saan kayo nagtitinda? Dahil iniisip din po nilang mga aswang kayo, Tandang Pita? Hindi, iho. Sinabi lang yun ni Macario sa inyo para hindi namin kayo makita at matulungan mula sa kanila. Hindi iniwasan ng mga tao ang palengke na yon dahil sila lang ang mga aswang na umiiwas doon dahil takot sila sa amin. Nasakto lang din po talagang wala na mga taong namimili kanina nang magpunta kayo ron, kuya. Maaga po kasing kadalasang nagtutungo mga tao mula sa ibang nayon para mamalengke ron Oo nga. At kaya po siguro sila umiiwas dahil alam nilang kalaban nila kayo. Tama po ba ako? Mismo, iho. Alam nilang kapag pumunta sila roon, hindi na namin sila hahayaang makaalis pa ng buhay dahil nangahas silang pasukin kami. Kaya ngayon, mapapalaban din kami sa kanila dahil nangahas kaming pasukin ang baryo nila. Napatango na lang ako dahil sa sinabi na Tandang Pita. Sinigurado ko naman sa kanila na dahil sa mga nalaman ko, sa kanila ako kakampi at tutulong na rin para puksain si Tandang Macario, pati ang iba pang mga kasamahan niyang aswang. Naikwento ko rin sa matanda na nakita naming nagriritual sila. At ayon sa matanda, ginagawa yun ng mga aswang kapag may inaalay sila o mag-aalay sa kanilang kinikilalang Panginoon. Napagtanto kong marahil ang ribultong nakita ko ang sinasamba nilang yun. Paniguradong kapag hindi tayo nagpunta rito para tulungan si Kuya Eman, sila ang gagawing alay ng mga aswang na yun. Tama ka, Apo. Naisip ko rin yung kanina lalo na't kabilugan ng buwan bukas. Siguradong balak ni Macario na paslangin sila at ialay sa kanilang Panginoon. Ayop talaga matandang yun Hindi na siya magtatagumpay pa dahil nabisto na siya ngayon pa lang. Tama ka, iho. Kaya sisiguraduhin na rin nating hindi na sila aabot pa bukas dahil ngayong gabi pa lang wala nang matitira sa kanila.
mamamatay sila sa kamay natin. Sinang-ayunan ko ang sinabi ni Tandampita. Sa pagkakataong yun, pinaalalahanan nila kaming mag-ingat lalo na tuluyang naging aswang na sina Tandang Makaryo at ang mga kasamahan niya. Mabilis silang kumilos para maghiwa-hiwalay at paligiran kami. Napatingin ako sa mag-ina ko. Hindi ko sila nakikitaan ng takot sa mga aswang. Marahil alam din nilang ligtas na kami gayong kasama namin ang mga taong tutulong sa amin sa mga nilalang na muntik na rin sana naming samahan. Ituon mo lang ang atensyon mo sa anak natin, Maricar. Kami nang bahala sa mga aswang. Sige, Eman. Mag-iingat kayo sa pakikipaglaban sa kanila. Huwag ka mag-alala, Iha. Dahil sanay kami sa laban. Hindi rin namin hahayaang masaktan si Eman kaya magtiwala ka lang sa amin. Opo, Tandampita. Pangahawakan ko po ang sinabi niyong yan. Humanda na kayo! Ilang sandali lang. Alam kong susugod na ang mga aswang na ito. Magsisimula ng madugong laban natin sa kanila. Naghiyawan noon ang mga kasamahan ni Tandampita bilang hudyat na handa na silang magsimula sa magiging laban sa mga aswang. Nagsiangilan naman ng mga aswang at walang ano-ano. Nagsimula silang sumugod sa amin. Nang tumakbo si Tandampita para sugurin ang mga kalaban, sumunod na rin kami sa kanya. Lumapit sa akin ang dalawang aswang kaya hindi ko sila inatrasan. Sinubukan nilang huliin ako para ibalibag. Pero bago pa man nila ako mahawakan, pinagtatataga ko sila kaya napapalayo sila sa akin. Hindi ko hahayaang makaisa kayo sa akin. Bago nyo ako masugatan, sisiguraduhin kong kayo muna ang babagsak. Kung kaya natin silang patayin sa isa o dalawang atake lang, gawin natin. May hina lang ang mga aswang na ito kung ikukumpara sa mga nakalaban natin noon kaya alam ko makakaya natin sila. Huwag mong maliitin ang kakayahan namin, Pita. Kahit mga ordinaryong aswang lang kami, alam din namin kaya namin kayong paslangin. Hindi kami basta-basta magpapatalo lang sa inyo. Hindi ba mga kasama? Nagsiangilan ng mga aswang na kasama ni Tandang Makaryo. Pwes, sisiguraduhin naming lahat kayo ay magkakasama na sa hukay. Sige na, laban! Ipinagpatuloy namin ang pakikipagbuno sa mga aswang na naroon. Napapangisin naman si Tandang Makaryo habang nakatingin noon sa asawa ko kaya nakaramdam ako ng pagkabahala. Ibinuhos ko naman ang galit ko sa kalaban kong umatake sa akin. Buong lakas kong tinaga ang isa sa kanila at dahil saktong sa liig siya natamaan, bigla na lang siyang bumagsak sa lupa kaya tinuluyan ko na. Napatras ang isa pang kalaban ko pero ako na ang mabilis na sumugod sa kanya. Ilang beses kong sinubukang tagain ang nilalang pero napapaiwas siya hanggang sa naitulak siya ni Jimwell palapit sa akin. Kaya natamaan ko ang dibdib ng aswang na yon. Bumaon ng gustong itako sa kanya kaya nang hugutin ko ito at itulak ko siya, napahandusay siya sa lupa. Salamat, Jimwell. Tutulungan kita sa kalaban mong yan. Sige po, Kuya Eman. Kayo na po ang bahala sa isang ito at ako naman po sa kasama niya. Sige, ikaw na aswang ka. Sugod na! Hinamon ko ang aswang na yon kaya galit siyang umatake sa akin. Mabilis ang kilos niya pero nagawa ko siyang sabayan. Muntikan pa nga sana akong masugatan ng mahaba niyang kuko pero natabi ko ang kamay niya. Hinilo ko siya nang mahuli ko ang braso niya at walang pag-aalinlang akong tinaga ito ng paulit-ulit. Napahiyaw ang aswang pero wala akong naging pakialam. Aambahan sana niya ako ng suntok pero napaungol na lang siya nang magawa siyang saksakin ni Jimwell sa likuran. Tulungan po natin ang iba, Kuya. Marami pa pong kalaban at hindi po natin alam kung may paparating pa po. Sige, susubukan ko mapas lang sila ng mabilisan. Sige po. Aalalayan ko kayo kapag alam ko maaalangan kayo sa kanila. Tinanguan ko lang si Jimwell. Sinugod pa namin ang ibang kalaban at nakipagsabayan kami sa kanila. Hindi kami tumigil sa pakikipagpambuno namin noon sa mga aswang hanggang sa nagawa na naming mapatumba ang halos kalahati ng bilang nila. Hindi naman nabahala si Tandang Makaryo kahit nakikita niyang unti-unti nang namamatay ang kanyang mga kasamahan. Parang wala rin talaga siyang pakialam kahit maubos pa ang kanyang mga nasasakupan. Nagbabait-baitan ka lang palang matanda ka para makuha mo ang loob namin ng asawa ko. Ang totoo pala, wala ka rin pakialam kahit sa mga nasasakupan mo. Hindi ko kasalanan kung mapapatay niyo sila. Aminin kong masyado akong nadidismaya ngayon dahil hindi man lang nila kayo matalo. Inasahan mo na sana yung Makaryo. May hina ang mga nasasakupan mo.
at wala ni isa sa kanila ang makakatalo sa amin. Napakuyom ako ng palad ko dahil parang nangiinsulto pa ang matandang aswang. Maging sina Tandang Pita at Jimuel ay ganun din kaya hindi namin binigyan ng pagkakataon ng mga kasama niya na makatakas pa sa amin. Isa-isa namin pinabagsak ang mga ito at ipinakita sa kanya kung paano namin wakasan ang buhay ng mga alagad niya. Alam kong nagagalit na rin siya noon pero hindi namin inaasahan na magagawa rin palang paslangin ng mga nasasakupan niya ang 4 na kasamahan ni Tandang Pita. Nabawasan po tayo ng 4. Mukhang maalangan po tayo sa kanila kapag patuloy pa po nilang napapatay yung iba sa mga kasamahan natin. Huwag ka mag-alala, Apo. Hindi mangyayari yon. Kapag nakita nating naalangan ng mga kasamahan natin, tulungan kagad natin sila. Sige po, La. Susubukan ko po kagad na lapitan sila kapag napansin kong hindi nila kaya mga kalaban nila. Sige, Apo. Huwag nating hayaang maubos tayo bago natin mapuksa ang tribo ni na Macario. Nagsisimula kayong manghina dahil bawas na kayo, Pita. Umanda kayo dahil kayo ang maunang maubos bago kami. Inutusan ni Tandang Macario ang mga natitira niyang kasamahan na sabay kaming atakihin. Sinunod naman siya ng mga ito at nang sumugod sila sa amin, medyo nahirapan din kaming labanan sila. Ginamitan nila ang buong lakas at ligsi nila sa pakikipaglaban kaya hindi na kami ganong makasabay sa kanila. Nasusugatan na rin ang iba pang mga kasamahan ni Tandang Pita at ni Jimuel. Kaya nabahala na rin kami. May napas lang pa silang 2 sa mga kasama namin, pero napabagsak naman namin ang 6 sa kanila. Napalingalinga pa ako at napagtantong 4 na alagad na lang ng matatandang aswang ang natitira at maging siya. Mas lamang pa rin tayo sa bilang kung ikukumpara sa inyo. 5 na lang kayong natitira, habang kami ay 10 pa. Hindi ba siya ang bilang, Eman? Mas malakas at mabilis kami kung ikukumpara sa inyo. Kapag nagsama-sama kami, mahihirapan pa rin kayo sa amin. Kung ganon, huwag na natin patagalin ang laban na ito, Macario. Tapusin na natin nang sa ganon malaman natin kung sino ang karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Kapag kayo ang nawala, wala nang tutugi sa amin. Pero kapag kami ang nabuhay, makakapagparami pa ulit kami. Sisiguraduhin namin hindi mangyayari yon. Tayo na mga kasama, paslangin na natin sila! Naghiyawan ng mga kasama namin noon, kaya pati ako'y napasigaw na rin bilang pagsang-ayon kay Tandang Pita. Nang muling ang sumugod sa amin ng mga natitirang kalaban, pinagtulungan namin silang labanat. Tama si Tandang Macario na mas malakas at maliksi sila kung ikukumpara sa amin. Pero dahil sa pagtutulungan namin labanan sila, nagawa namin silang maubos. Tuwang-tuwa pa kami noon dahil ang matandang aswang na lang ang natitirang kakalabanin namin, pero may nangyaring hindi namin inaasahan. Papa! Bitiwan mo kami! Ano ba? Hindi! Ang mag-ina ko! Hawak sila ni Tandang Macario! Kailangan ko silang iligtas, Tandang Pita! Huminahon ka, iho! Hindi makakatulong kapag nagpadalos-dalos ka ng kilos mo! Subukan lang ninyong lumapit sa akin. Sisiguraduhin ko ipapakita ko sa inyo kung paano ko papaslangin ang 2 ito! Hindi ko na naituloy ang bala kong pagsugod noon dahil sa naging banta ni Tandang Macario. Napakuyom na lang din ako ng kamay ko dahil sa galit sa kanya. Napapahalakak naman ang matandang aswang dahil hindi namin magawang makakilos gayong hawak niya sa liig ang anak ko. Napapaungol naman noon si Jimmy kaya inisip ko baka ibinabaon ng paunti-unti ni Tandang Macario ang kuko niya sa liig ng bata. Huwag mong sasaktan ng mag-ina ko! Oras na ginawa mo yan! Sisiguraduhin kong ako ang papatay sa iyong hayop ka! Naka! Kinakabahan naman ako sa pagbabanta mo, Eman! Huwag ka mag-alala! Hindi ko naman bibiglayin ng pagpaslang sa kanila. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ko sila unti-unting papatayin! Huwag ka mag-alala, Eman. Hindi nila masasaktan ng mag-ina mo. Magugulat ka na lang sa mga susunod na mangyayari. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi ko sa inyo, hindi namin kayo pababayaan. Pero hawak ko niya ang mag-ina. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko noon, Kabanong. Napansin kong hindi man lang kinakabahan si Tandang Pita kaya nagpalinga-linga ako sa paligid namin. Napansin kong wala si Jimuel at maging ang isa pa naming kasama kaya nagtaka ko.
Napansin ni Tandang Pita na nakatingin lang ako sa kanya kaya pinagsabihan niya akong tingnan ko ang aking mag-ina. Sakto namang napasigaw noon si Tandang Macario kaya mabilis akong napalingon sa kanila. Ang mag-ina ko! Hindi ka sila nagawang saktan ni Tandang Macario, Tandang Pita! Asikasuhin mo na ang asawa at anak mo, Eman. Mamaya na lang tayo magsaya kapag natapos natin ang aswang na yon. Hanggat hindi pa siya napapatay, may posibilidad pang makatakas siya. Sige po, Tandang Pita. Kapag nasiguro ko pong ligtas na ang mag-ina ko, saka po ako tutulong sa inyo. Hindi na. Kami na ang bahala kay Macario. Maiwan na kita. Tumakbo ka na sa mag-ina mo. Sinunod ko ang sinabi ni Tandang Pita. Nang makalapit ako kina Jimmy at Maricar, tinanong ko kagad kung kumusta silang dalawa. Naibsa ng pangambang nararamdaman ko dahil maayos naman ang aking mag-ina. Napatingin naman kami noon kina Tandang Pita at sa iba niyang mga kasamahan na nakikipaglaban pa kay Tandang Macario. Kahit may sugat na ang pinunong aswang dahil sa ginawang pag-atake sa kanya ni Jimuel at ng kasama namin, hindi pa rin yun naging dahilan para madali siyang matalo. Kailangan kong tulungan si Tandang Pita at Jimuel. Baka maalangan sila, lalo na't nasugatan na ang iba namin mga kasamahan. Sige, Eman. Ayos na kami rito. Wala na rin namang ibang mga aswang kaya hindi na kami mapapahamak pa. Mag-iingat ka. Sige, maiwan ko na muna kayo rito. Napuno ng ingay ang lugar na yon dahil na rin sa sunod-sunod na paghiyaw ng mga kasamahan ni Tandang Pita at Jimuel. Nagawa kasi nilang ibalibag si Tandang Macario na noon ay mas nag-ibayo pa ang lakas at liksi. Nang makalapit ako sa kanila, hindi na ako nag-alangang sugurin si Tandang Macario. Pinagtulungan namin siya ni Tandang Pita at Jimuel. Ilang beses namin siyang sinubukan tagain noon pero nagagawa niyang iwasan. Hindi kami sumuko pero nasugatan niya ang isa sa amin. Jimuel, umatras ka muna. Kami na ni Tandang Pita ang bahala sa aswang na ito. Sige na po. Baka maging malubha pa yung sugat mo sa tiyan kapag pinilit mo pang lumaban. Pero mahirapan po kayong talunin siya, la. Huwag mo kaming isipin. Gagawa kami ng paraan para matalo siya. Hindi na umimik pa si Jimuel at wala na rin siyang nagawa pa kung hindi sundin kami ni Tandang Pita. Dahil dalawa na lang kami na matandang babae ang magiging kalaban ni Tandang Macario, napangisi siya. Ininsulto pa niya kami at pinagsabihan na hindi namin siya makakayang paslangin dahil triple ang lakas niya kung ikukumpara sa aming dalawa. Seryoso naman noon ang mukha ni Tandang Pita kaya habang hinihintay na muling sumugod sa amin ang aswang, oras na sumugod ang matandang yan sa atin, huhulihin ko siya sa dalawa niyang kamay, Eman. Kapag nagawa ko yon, ipipit ko sa likuran niya nang sa gayon ay hindi siya makatakas sa akin. Tagain mo siya sa dibdib at tiyan. Naintindihan mo? sige po, Tandang Pita. Gagawin ko po yon. Sakaling magpumiglas siya at kahit nasa likuran pa niya ko, tagain mo siya sa leeg. Huwag kang titigil hanggat hindi siya namamatay. Opo. Huwag na kayo magbulungan pa. Kahit magplano kayo ng gagawin nyo, hindi nyo ako matatalo. Tatapusin ko na kayo, Pita! Pagkasabi ni Tandang Macario noon, mabilis siyang sumugod sa amin ni Tandang Pita. Sumenyas naman sa akin na matandang babae kaya tumango lang ako sa kanya. Sinugod din namin noon ang pinunong aswang at nang magkalapit na kami, isinigaw ni Tandang Pita ang plano niya. Mabilis niyang hinuli sa Tandang Macario. Pero mukhang alam na matandang aswang ang plano namin kaya tinabig niya ang kamay na matandang babae at sinipa pa niya si Tandang Pita. Hayop ka, Macario! Hindi ubra sa akin kung ano man ang plano niyo, Pita. Gagawin mo pa lang ang atake mo. Alam ko na ito kung paano ito kokontrahin. Humanda ka talaga kapag nahuli ka namin. Gigilitan kita ng leeg, walang hiya ka! Napatingin sa akin si Tandang Macario at ako naman ang susugurin niya. Inihanda kong sarili ko at napahawak ako ng maigpit sa aking itak. Napapangisi ang matandang aswang habang papalapit siya sa akin pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Sinalubong ko na lang din siya at ilang beses pang sinubukang tagain. Naiiwasan niya ang bawat atake ko. Napasulyap ako sa pwesto ni Tandang Pita pero wala na roon na matanda. Nagulat na lang ako nang bigla siyang sumigaw at patalon niyang inatake si Tandang Macario. Paano nangyaring nakalapit ka kagad sa akin? Alam mong hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay, Macario. Ngayong nagawa ko ng tagain at sugatan ng likuran at tagiliran mo, mababawasan ang liksi mong hayop ka. Tandang Pita,
Mag-iingat ka dahil ibabalibag ka po niya. Tapos na ako sa paglalaro. Pagkakataon na para patayin ka, Makaryo. Hindi na nagawa pang makaiwas ni Tandang Makaryo nang sunod-sunod siyang tagain ni Tandang Pita sa leeg. Mulagat naman ang mga mata niya habang nakatingin sa matandang babae. Hindi tinigilan ni Tandang Pita ang ginagawa niya. Sa huling beses na tinaga niya si Tandang Makaryo, ginamit niya ang buong lakas niya. Nanlaki naman ang mga mata ko dahil lumiwalay sa katawan ng pinunong aswang ang kanyang ulo. Sinipa pa ni Tandang Pita ang nakaluhod na katawan ng matandang aswang kaya bumagsak ito sa lupa. Tandang Pita, napaslang niyo po si Tandang Makaryo. Yan ang nararapat sa kanya, Eman. Hindi napapabilang sa mundong ito ang mga nilalang na kagaya niya. Tama po kayo ng sinabi niyo. Ngayon po, paniguradong magiging maayos na po ang lahat sa bayang ito. Lalo na po dito sa baryo na ito. Yun talaga ang gusto namin mangyari, Eman. Sana ngayon noon pa namin ginawa pero wag na nating isipin pa yon. Ang mahalaga, wala na mga aswang dito sa baryong ito. Ang mabuti pa, puntahan na natin ang mga kasamahan natin. Sige po, tayo na po. Inalalayan ko si Tandang Pita at naglakad na kami palapit sa mga kasamahan namin. Lumapit din ang mag-ina ko noon at baka sa mukha nila ang saya dahil napaslang ang lahat ng mga aswang na kalaban namin. Inasikaso na muna namin ang mga bangkay ng mga aswang doon at ng iba naming mga kasama na napaslang nila. Sinunog namin ang mga katawan ng mga aswang dahil sabi ni Tandang Pita baka mabuhay pa sila at maging panibagong uri ng mga aswang. Nang matapos na namin gawin yon, nag-usap-usap kami. Ngayong wala na mga aswang, ligtas na kayo ng pamilya mo, Eman. Maraming salamat po sa tulong niyong lahat, Tandang Pita. Kahit hindi po kagad kami naniwala sa inyo, hindi pa rin po ninyo kami pinabayaan. Pasensya na po ulit kung pinagdudahan namin kayo ng asawa ko. Nako, wala yon. Masaya kami dahil bukod sa napuksa na ang mga aswang, nakatulong kami sa inyo. Yun din naman ang isa sa misyon namin bilang mga manunugis. Kung hindi po siguro kami napadpad sa palengke nyo, baka wala na po kami talaga ngayon. Mabuti na lang po't nagtungo kami ron dahil nakilala namin kayo. Kayo po pala ang magliligtas sa mga buhay namin. Kaya nga po pinilit ko kayong sumama sa akin nang malaman kong dayo po kayo sa baryong ito, Kuya Eman. Alam kong nanganganib ang buhay niyo sa mga aswang na yon. Salamat sa iyo, Jimuel. Wala po yun. Karangalan po namin na makatulong sa mga inosenteng taong gaya nyo. Mamuhay po sana kayo ng matiwasay sa baryong ito, lalo na't wala na po kayong problema sa mga aswang. Panigurado na ang bagay na yun, Jimuel. Napangiti na lang ang bawat isa sa amin. Nagpaalam na rin sila noon sa amin kaya kami naman ay umuwi na rin sa bahay namin para magpahinga. Simula nga noon, Kabanong, madalas na kaming pumupunta sa palengke ni Tandang Pita at doon na kami bumibili ng mga kailangan namin sa bahay. Naging tahimik ulit ang buhay namin sa baryong yon. Sa paglipas ng mga araw, nagpaalam sa amin si Tandang Pita at Jimuel dahil lumipat naman sila sa ibang probinsya para ipagpatuloy ang kanilang misyon, kaya nawala na rin ang palengke nila. Wala na kaming naging balita sa kanila magmula noon. Sa kasalukuyan, hindi na kami nakatira sa baryong yon, pero magkakasama pa rin kaming magpamilya. Nadagdagan pa ng anak namin ni Maricar at pareho na rin po silang may kanya-kanyang buhay. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat po sa inyo. Mga kabaangers, mga kayanggaw, Kabanong po. Bago po tayo magwakas ay nagpapasalamat po ako sa mga sumubaybay sa atin sa kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po yung kwento, sana ay mag-subscribe po kayo kung bago lang po kayo sa channel natin. At huwag niyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayo nanonotify kung may bago tayong mga videos. At sana, huwag niyo rin pong kalimutang mag-comment at pindutin ang like button. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, inaanyayahan ko po kayong bisitahin yung iba pa naming mga channel. Yung Pamela Clamil, kung saan nagnanarit po ko doon bilang si Lolo Pael at ako rin bilang Kabanong. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe dahil konti pa lang po yung mga subscriber natin doon. At kung talagang nabitin pa rin kayo sa mga kwento, eto po maganda. Meron tayong bagong channel. Ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Kaya may mapapanood na po kayo habang nakikinig kayo ng mga kwento natin na may music and effects. O di ba mas maganda?
At para hindi po kayo mahirapang hanapin yung mga channel natin na yon, ilalagay po natin sa description or sa pin comment yung mga link ng mga nasabing channel. Hanggang sa muling mga kwento, wakas,